Isang isinumpang mannequin ang nagtatago ng mga nawawalang labi ng mga biktima ng pagpatay sa loob ng mga dekada. Nagsimula ang pelikula noong dekada 1950 sa isang photography studio na pinapatakbo ng isang kilalang photographer na nagngangalang Jack Bernard. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang mahuhusay na artista, kilala si Jack sa pagiging lubos na perpeksyonista at labis na determinado na lumikha ng itinuturing niyang perpektong litrato. Kahit na maganda at kaaya-aya na ang kanyang mga litrato, hindi pa rin siya nasisiyahan kung mayroon man lang kahit kaunting detalye na hindi akma sa kanyang nakikita. Isang araw, nagsasagawa si Jack ng photoshoot kasama ang isang magandang babaeng modelo sa kanyang studio. Sa pagsisikap na makamit ang perpektong imahe, hiniling niya sa modelo na magsuot ng corset upang magmukhang mas balingkinitan at proporsyonal ang figure nito. Gayunpaman, biglang may nangyaring nakakakilabot habang nag-uusap. Habang abala ang modelo, hindi inaasahang inatake siya ni Jack gamit ang isang palakol, na siyang pugot ng ulo nito. Matapos may sigawa ang karumal-dumal na pagpatay, kinuha niya ang ulo ng biktima at ikinabot ito sa isang mannequin. Sa pamamagitan ng nakakakilabot na pamamaraang ito, sa wakas ay nakagawa si Jack ng litratong matagal na niyang pinapangarap. Lumalabas na humanga si Jack sa mukha ng modelo ngunit hindi niya gusto ang katawan nito. Dahil doon, ang ulo lamang nito ang itinago niya at pinag-isa ito sa mannequin upang matupad ang kanyang baluktot na obsesyon. Ang kwento ay lilipat sa kasalukuyan, kung saan ipinakilala sa atin ang dalawang magkapatid na nagngangalang Sofia at Liana. Pareho silang nagtatrabaho bilang mga taga-disenyo ng damit pangkasal at nangangarap na palawakin ang kanilang negosyo sa mas malaking saklaw. Upang matupad ang pangarap na iyon, nagpasya silang umupo ng isang ari-arian na magsisilbing kanilang studio at espasyo para sa negosyo. Habang naghahanap, nakakita sila ng isang gusaling ganap ng gumagana at, nagkataon, dating ginagamit bilang isang photography studio. Hindi lamang maayos pa ang kondisyon ng gusali, abot kaya rin ang presyo ng pagrenta para sa dalawang negosyanteng nagsisimula pa lamang. Dahil sa pakiramdam na angkop ang lokasyon sa kanilang mga pangangailangan, agad na tinanggap ni Sofia at Liana ang alok at tinanggap ang mga susi mula sa may-ari ng gusali. Matapos opisyal na maupahan ang ari-arian, sinimulan nilang planuhin ang layout ng studio at ihanda ang lahat ng kailangan para sa nakatakdang paglipat kinabukasan. Nang gabing iyon, dumalo si Liana sa engagement party ng kanyang matalik na kaibigang si Nadine. Dumating siya kasama ang kanyang kasintahang si Peter. Si Peter ay isang tagalikha ng nilalaman na madalas tumatalakay sa mga kwentong katatakutan, misteryo, at iba't ibang teorya ng sabuatan. Madalas na ikinahihiya ni Liana ang kanyang trabaho dahil pakiramdam niya ay masyadong matagal ang oras na ginugugol nito sa pag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi mahalaga. Umabot sa sukdulan ang kanyang pagkadismaya nang magsimulang masiglang magkwento si Peter ng mga kwentong katatakutan sa mga bisita sa engagement party ni Nadine. Kahit na tila walang interes ang karamihan sa mga bisita sa kanyang sasabihin, patuloy pa rin si Peter sa pagbabahagi ng kanyang mga kwento ng may malaking sigla. Dahil sa kanyang pag-uugali, labis na hindi komportable at napahiya si Liana sa harap ng lahat. Sa salo-salo, ipinakilala rin sa atin si Hazel, isa pa nilang matalik na kaibigan. Sinubukan ni Nadine at Hazel na pakalmayan si Liana at hikayatin itong maging mas matyaga sa personalidad ni Peter. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, sa wakas ay nagpasya si Liana na tapusin ang kanyang relasyon kay Peter ng gabing iyon. Kinabukasan, nagsimula ang paglipat sa kanilang bagong studio sa tulong ni Nadine at Hazel. Matapos nilang makita mismo ang gusali, sumang-ayon silang lahat na ito ang perpektong lugar para sa isang photography studio at negosyo. Gayunpaman, agad nilang napukaw ang kanilang atensyon sa isang hubad na mannequin na nakatayo pa rin sa loob ng gusali. Ipinaliwanag ni Sofia na naroon na ang mannequin noong inupahan nila ang lugar at sinasadya niya itong hindi ginalaw dahil sa tingin niya ay bagay na bagay ito bilang bahagi ng dekorasyon ng studio. Binigyan pa niya ng pangalan ang mannequin na Alice. Bagamat medyo kakaiba, tila itinuturing na ni Sofia ang mannequin bilang bahagi ng kanyang bagong studio. Nang gabing iyon, umuwi sina Liana, Nadine, at Hazel, habang nagpasya si Sofia na manatili upang tapusin ang ilan sa mga paghahandang hindi pa tapos. Halatang-halata ang kanyang tuwa habang inaayos niya ang studio dahil ito ay kumakatawan sa isang pangarap na matagal na niyang gustong makamit kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gayunpaman, habang abala siya sa pagtatrabaho,
nagsimulang makarinig si Sofia ng mga yabag mula sa hagdanan. Noong una ay hindi niya ito pinansin at inakala niyang isa lamang ito sa maraming ingay na maaaring mailabas ng isang lumang gusali, ngunit habang tumatagal, lumalakas ang mga yabag at tila papalapit na. Nang lumingon si Sofia sa hagdanan upang mag-imbestiga, labis siyang kinilabutan nang makita ang malamulto na figure ng isang babaeng walang paa na gumagapang paakyat sa hagdan. Ang paglitaw ng nakakatakot na nilalang ay nagmamarka ng simula ng isang trahedya nang hindi namamalayan ni Sofia na nahulog sa impluwensya ng masamang puwersang gumugulo sa gusali. Kinabukasan, nakatanggap si Liana ng isang nag-aalalang tawag sa telepono mula kay Hazel. Ipinaliwanag ni Hazel na dapat sana ay dadalo siya sa isang klase sa yoga kasama si Sofia, ngunit hindi niya makontak si Sofia buong umaga. Dumaan pa nga si Hazel sa studio para tingnan ang kalagayan niya, ngunit nakakandado ang gusali at walang senyales ng kahit saan. Bagamat ayaw niyang mag-isip ng masama, hiniling ni Hazel kay Liana na pumunta sa studio at siguraduhing maayos ang lahat. Pagdating, agad na nakaramdam ng hindi magandang kutob si Liana nang matagpuan niya ang telepono ni Sofia na nakahiga sa sahig. Nakumpirma agad ang kanyang pinakapangit na kinatatakutan. Ilang sandali pa, napasigaw si Liana nang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Sofia na puno ng dugo. Ang trahedya ay kalaunan ay idineklarang pagpapakamatay ng mga awtoridad, bagamat hindi lahat ay lubos na naniniwala sa konklusyong iyon. Ang pagkamatay ni Sofia ay naging isang mapaminsalang dagok para kina Liana, Nadine, at Hazel. Lumipas ang isang buong taon pagkatapos ng trahedya. Ang studio na dating kumakatawan sa pangarap ni Sofia ay tuluyang iniwan at hinayaan na masira. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaibigan ni Liana, Nadine, at Hazel ay unti-unting naglaho at hindi na sila magkasama tulad ng dati. Sa panahong iyon, lumipat si Liana sa Milan upang magpagaling mula sa kanyang pagkawala habang itinutuloy din ang edukasyon sa disenyo na matagal na niyang pinapangarap. Matapos ang isang taon na muling pagbubuo ng kanyang buhay at pagharap sa pagkamatay ng kanyang kapatid, sa wakas ay nagpasya si Liana na bumalik sa kanyang bayan. Pakiramdam niya ay panahon na para ipagpatuloy ang pangarap nila ni Sofia. Dahil dito, nakipagkita siya sa may-ari ng gusali at ni-renew ang kontrata ng studio lease na hindi natapos matapos ang pagkamatay ni Sofia. Pagbalik ni Liana sa property, napansin niya na ang mannequin na si Sofia na nagngangalang Alice ay nakatayo pa rin sa dating pwesto nito. Bagamat inalok ng may-ari ng gusali na tanggalin ito kung sakaling mabahala siya, pinili ni Liana na iwan ito roon. Di nagtagal pagkatapos niyang makabalik sa studio, nakatanggap si Liana ng voice message mula sa kanyang dating kasintahang si Peter. Sa mensahe, humingi ng tawad si Peter sa kanyang naging ugali noon at inamin na malaki na ang ipinagbago niya simula nang maghiwalay sila. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa na makitang muli si Liana kung handa siyang bigyan nito ng isa pang pagkakataon. Bagamat hindi siya binigyan ni Liana ng tiyak na sagot, hindi rin niya ito tinatanggihan, na nagmumungkahi na maaaring may posibilidad pa ring maayos ang kanilang relasyon sa hinaharap. Gayunpaman, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa unang araw niya sa studio. Nagising si Liana mula sa isang bangungot at nakita si Sofia na nakaupo sa malapit, tahimik na nananahi. Ang mas lalong nagpabahala sa tanawin ay ang katawan ni Sofia na puno ng mga sugat, tulad noong siya ay natagpuang patay. Nang tangkaing lapitan siya ni Liana, biglang nawala ang figure ng walang bakas. Kinabukasan, bumisita sina Nadine at Hazel sa studio, na nagbigay daan upang muling magkita ang tatlong magkaibigan matapos ang mahabang panahon na magkakahiwalay. Ginugol nila ang araw sa pagkukwentuhan, pagbabalik tanaw sa mga lumang alaala, at pag-uusap tungkol sa lahat ng nangyari sa nakalipas na taon. Habang papalapit ang gabi, nagpasya si Nadine na umuwi habang pinili ni Hazel na magpalipas ng gabi kasama si Liana sa studio. Habang magkasama sila, ipinakita ni Liana kay Hazel ang isang damit na matagal na niyang ginagawa. Bagamat hindi pa ganap natapos ang gown, napakaganda na nito kapag ipinakita sa mannequin na si Alice. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang payapang kapaligiran. Muling narinig ni Liana ang mahiwagang tunog ng mga yabag na umalangaw-ngaw sa gusali, ang parehong tunog na narinig niya noon. Ikinwento niya ito kay Hazel, ngunit binaliwala ni Hazel ang ingay at sinabing hindi naman ito kakaiba. Ayon sa kanya, ang mga lumang gusali ay kadalasang lumilikha ng kakaibang tunog na dulot ng mga daga, ibang hayop, o simpleng natural na langit-ngit ng isang lumang istruktura. Nang gabing iyon,
nagpasya sina Liana at Hazel na manatili sa studio. Si Liana ay nagpapahinga sa isang hiwalay na lugar habang si Hazel ay natutulog sa isang sofa sa pangunahing silid. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Hazel matapos makita ang malamulto na figure ng isang babaeng walang kamay na nakatayo sa harap niya. Hindi pa sapat ang nakakatakot na pangyayari, nagulat din siya sa paglitaw ng isang misteryosong figure ng lalaki. Ang presensya ng dalawang nilalang na ito ay naging dahilan upang unti-unting mawalan ng malay si Hazel, at di nagtagal, ang kanyang katawan ay nagsimulang mapasailalim sa kontrol ng masamang puwersang gumugulo sa gusali. Hindi nagtagal, nagising si Liana matapos makarinig ng malakas na ingay mula sa studio. Habang hinahanap niya ang pinagmumulan ng ingay, natagpuan niya si Hazel na nakatayo malapit sa isang makinang panahi, na kumikilos ng kakaiba. Nang sa wakas ay lumingon si Hazel, labis na natakot si Liana nang makitang ang kanyang kaibigan ay nasa isang estado na parang wala sa sarili at aktibong sinasaktan ang sarili. Mabuti na lang at kalaunan ay nagkamalay si Hazel at agad na napagtanto ang kanyang ginagawa. Isinugod siya sa ospital para sa paggamot. Doon, parehong naguluhan sina Liana at Nadine dahil wala silang maisip na dahilan kung bakit biglang gumawa ng isang bagay na labis-labis si Hazel. Kilala si Hazel bilang isang taong matatag sa emosyon at hindi pa nakakaranas ng anumang seryosong personal na problema. Mabuti na lang at hindi naman malala ang kanyang mga pinsala para ikamatay, at nakaligtas siya sa insidente. Nang tanungin tungkol sa nangyari, inamin ni Hazel na wala siyang maalala. Ang huling naaalala niya ay ang pagtulog, pagkakaroon ng isang kaayla hilakbot na bangungot, at pagkatapos ay biglang nawalan ng malay ang lahat. Agad na ipinaalala ng pangyayari kay Liana ang pagkamatay ni Sofia. Sa kaibuturan niya, hindi niya talaga lubos na pinaniwalaan na nagpakamatay ang kanyang kapatid. Ngayon, matapos masaksihan ang katulad na nangyari kay Hazel, nagsimulang maghinala si Liana na ang pagkamatay ni Sofia ay maaaring may kaugnayan sa mga kakaibang pangyayaring nagaganap sa loob ng studio. Gayunpaman, mabilis na itinanggi ni Nadine ang kanyang teorya. Naniniwala siyang labis na nalulunod si Liana sa kalungkutan kaya't nagsisimula na niyang iugnay ang lahat sa pagkamatay ni Sofia. Inakusahan pa nga ni Nadine si Liana ng pag-inom ng alak, ng pagpapalabo ng kanyang pagpapasya at pagiging dahilan ng kanyang pagmumuni-muni. Ang hindi pagkakasundo ay nauwi sa isang pagtatalo, na humantong sa pagtatapon ni Nadine ng alak ni Liana. Bilang isang nag-aalalang kaibigan, nararamdaman ni Nadine na hindi pa rin talaga nakaka-move on si Liana sa pagkamatay ni Sofia at nananatili itong nakakulong sa nakaraan. Dahil dito, hinimok niya si Liana na umalis sa studio at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Gayunpaman, tumanggi si Liana dahil determinado siyang ipagpatuloy ang pangarap na minsan nilang ibinahagi sa kanyang kapatid. Bilang pansamantalang solusyon, niyaya ni Nadine sina Liana at Hazel na manatili sa bahay nito hanggang sa maging maayos ang lahat. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, biglang nagising si Hazel matapos makarinig ng kakaibang mga ingay mula sa kusina. Nang mag-imbestiga siya, natuklasan niya si Nadine na pag-alagala sa kawalan, na parang sinapian ng masamang espiritu. Sa ilalim ng impluwensya ng masamang espiritu, sinimulan ni Nadine na hiwain ang sarili niyang binti gamit ang kutsilyo. Ang mas malala pa, bigla siyang lumingon at inatake si Hazel nang subukang pigilan siya ni Hazel. Dahil sa takot, napilitan si Hazel na tumakbo palabas at i-lock ang pinto sa likuran niya para protektahan ang sarili, ngunit malayo pa ang katapusan ng bangungot. Matapos mabigang mahuli si Hazel, pumasok si Nadine sa kusina at inilagay ang kamay sa basurahan. Dahil sa takot sa kanyang nasasaksihan, naglakas loob si Hazel at nagmadaling bumalik sa loob upang iligtas ang kanyang kaibigan. Bagamat sa kalaunan ay napigilan niya si Nadine, ilan sa mga daliri ni Nadine ang malubhang napunit at naputol ng makina. Matapos makaligtas sa dalawang magkasunod na kakilakilabot na insidente, sa wakas ay tinanggap ni na Hazel at Nadine na may tunay na kasamaang gumugulo sa kanila at ang takot ay lumaganap ng higit pa sa studio kung saan namatay si Sofia. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay naalala ni Liana si Peter, ang kanyang dating kasintahan na dating itinuring niyang kakaiba dahil sa pagkahumaling nito sa mga nakakatakot na kwento at mga supernatural na penomena. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, tila si Peter lamang ang maaaring makatulong sa kanila na mahanap ang mga kasagutan. Kinontak siya ni Liana at ikinwento ang lahat ng nangyari simula nang unang lumipat sila sa studio. Matapos marinig ang buong kwento,
Agad na naging interesado si Peter dahil pamilyar na siya sa madilim na kasaysayan ng gusali. Sa katunayan, ilang beses nang lumabas ang gusali sa mga katatakutan na kanyang nilikha sa mga nakalipas na taon. Ipinaliwanag ni Peter na ang gusali ay orihinal na itinayo noong 1923 at unang ginamit bilang pabrika ng mannequin. Gayunpaman, ang madilim na kasaysayan nito ay hindi nagsimula hanggang noong dekada 1950 nang ang pamilyang Bernard ang may-ari ng ari-arian. Kalaunan ay ginawa itong studio ng photography ng anak ng pamilya na si Jack Bernard. Sa likod ng kanyang reputasyon bilang isang mahuhusay na photographer, itinago ni Jack ang isang nakakatakot na sikreto. Ang una niyang nakilalang biktima ay isang magandang modelo na nagngangalang Ruth na misteryosong nawala matapos makasama sa isang photoshoot. Pagkalipas ng ilang panahon, natagpuan ang bangkay ni Ruth sa isang dumpster na nawawala ang kanyang ulo. Pagkalipas ng mga taon, patuloy na naganap ang mga katulad na trahedya. Noong 1964, isang modelo na nagngangalang Mindy ang nawala at kalaunan ay natagpuang patay, nawala ang 2 binti. Pagkatapos, noong 1972, isa pang biktima na nagngangalang Carol ang natagpuang patay, naputol ang 2 kamay. Lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Jack Bernard, na siyang naging pangunahing sospek sa serye ng mga karumal-dumal na pagpatay. Gayunpaman, kakaiba na hindi kailanman nahatulan si Jack dahil nabigo ang pulisya na makuha ang mga nawawalang bahagi ng katawan ng mga biktima. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, nanatiling hindi nalutas ang mga kaso. Sa paglipas ng mga taon, maraming nakakabagabag na tsismis ang nagsimulang kumalat sa buong komunidad. Isa sa mga pinakasikat na teorya ay nagsasabing ang mga nawawalang bahagi ng katawan ay nakatago sa kung saan sa loob ng gusali. Naniniwala ang iba na si Jack ay miyembro ng isang masamang kulto at bahagi ito ng isang ritual na kinakailangan niyang gawin. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung ano ang tunay na nagudyok sa kanyang mga kakilakilabot na aksyon. Ang alam ay noong 1999, naiulat na natagpo ang patay si Jack Bernard matapos magpakamatay sa loob ng gusaling iyon, na nag-iwan ng hindi mabilang na mga tanong na walang kasagutan. Matapos malaman ang kapalaran ng 3 biktima, napagtanto ni Liana na ang mga aparisyon na kanilang nakikita ay maaaring ang mga hindi mapakali na espiritu ng mga biktima ni Jack Bernard. Ang babaeng walang paa ay pinaniniwalaang si Mindy, habang ang babaeng walang kamay ay pinaniniwalaang si Carol. Samantala, ang misteryosong lalaking nakatagpo ni Hazel ay malamang na ang espiritu ni Jack Bernard mismo, na pinaniniwalaang nagmumulto pa rin sa gusali kahit matagal na itong pumanaw noong 1999. Batay sa lahat ng kanilang natuklasan, nakumbinsi si Peter na ang takot na bumabalot kina Sofia, Hazel, Nadine, at Liana ay direktang konektado sa nananatili pang espiritu ni Jack Bernard. Sa kanyang palagay, isa-isa na silang tina-target ng masamang nilalang na ito. Dahil doon, kung gusto nilang wakasan ang bangungot, kailangan nilang bumalik sa studio at tuklasin ang tunay na pinagmumulan ng sumpa. Sa kabila ng malinaw na panganib, sa huli ay pumayag silang bumalik sa gusali kasama si Peter at harapin ang anumang naghihintay sa kanila roon. Pagdating nila sa studio, agad nilang napansin na ang mannequin na matagal nang nakatayo sa loob ng gusali ay parang napunit sa ilang piraso. Nang maramdaman ni Peter na may malubhang problema, sinimulan niyang imbestigahan ang lugar gamit ang kanyang paranormal detection equipment. Di nagtagal, nagsimulang magreaksyon ng abnormal ang aparato, na nagpapatunay sa pagkakaroon ng supernatural na aktibidad. Mabilis na naging mas mapang-api at nakakabagabag ang kapaligiran sa loob ng gusali, hanggang sa muling lumitaw sa kanilang harapan ang babaeng multo na walang mga paa at ang babaeng walang mga kamay. Nang mapagtanto ni Peter na may kinakaharap silang isang mapanganib na bagay, mabilis na gumawa si Peter ng isang pananggalang na bilog gamit ang asin at inutusan sina Liana, Hazel, at Nadine na manatili sa loob nito sa lahat ng oras. Binalaan niya sila na huwag lumabas ng bilog anuman ang mangyari. Nang may handa na ang lahat, sinimulan ni Peter ang isang ritual na idinisenyo upang akitin ang mga naninirahan sa gusali na ilantad ang kanilang mga sarili. Habang patuloy siyang nagdarasal, sinusubukan niyang lumaban sa masamang puwersang nagpapahirap sa kanila. Pagkatapos makumplito ang ritual, kumuha si Peter ng palakol at binasag ang mannequin. Sa sandaling iyon, isang nakakakilabot na sikreto na nanatiling nakatago sa loob ng ilang dekada ang sa wakas ay nabunyag. Sa loob ng mannequin ay makikita ang mga nawawalang bahagi ng katawan ng mga biktima ni Jack Bernard, mga labi na hindi kailanman natagpuan ng pulisya.
Pinatutunayan ng pagkakatuklas na totoo ang mga tsismis tungkol sa gusali. Gayunpaman, bago pa nila lubos na maproseso ang kanilang natuklasan, biglang naging magulo ang sitwasyon. Dahil sa takot sa lahat ng kanyang nasaksihan, iginiit ni Nadine na umalis agad. Sinubukan siyang pigilan ni Peter, sa paniniwalang hindi pa tapos ang ritual. Sa gitna ng kaguluhan, may isang mas malala pang nangyari. Nang walang nakakapansin, nagsimulang mahulog si Liana sa impluwensya ng masamang puwersa sa loob ng gusali. Sa isang estado ng pagsapi, bigla niyang inilunsad ang isang marahas na pag-atake kay Peter at muntik na itong mapatay. Dahil mabilis na nagkagulo ang sitwasyon at wala ng ideya kung ano pa ang gagawin, instinctively na kinuha ni Hazel ang isang tusok na malapit lang at sinaksak si Liana. Laking gulat ng lahat ng ang desperadong aksyon ay gumana. Sa sandaling tumagos ang astili sa kanyang balat, nasaksihan ni Liana ang isang pangitain ni Sofia na kahit papaano ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Unti-unti, ang masamang presensya na kumokontrol sa kanya ay nagsimulang maglaho at sa wakas ay nabawi ni Liana ang kontrol sa kanyang sarili. Nang mapagtanto nilang hindi naligtas ang pananatili sa loob ng studio, tinulungan ni Liana, Hazel, at Nadine ang sugatang si Peter na makatakas mula sa gusali. Bagamat nakalabas sila ng buhay, kalaunan ay napagtanto nilang hindi nagkataon lamang ang mga kakilakilabot na kanilang naranasan. Naging malinaw na alam na ng may-ari ng gusali ang madilim na kasaysayan ng ari-arian mula pa sa simula. Sa buong pagsubok, tila pinapanood niya ang lahat ng nangyari kay Liana at sa mga kaibigan nito nang hindi man lang tinangkang makialam. Bagamat hindi tahasang inilalahad ng pelikula ang kanyang tunay na motibo, may malakas na implikasyon na nahuhumaling siya kay Jack Bernard at sadyang inaakit ang mga bagong nangungupahan sa gusali. Kung sinusubukan ba niyang ipagpatuloy ang kakilakilabot na pamana ni Jack Bernard o may iba pang nakatagong plano ay nananatiling hindi alam. Ang sigurado ay naiintindihan niya ang panganib ng gusali at alam niyang maaaring maging susunod na biktima ang sinumang nakatira doon. Lalong tumitindi ang hinalang ito sa mga huling sandali ng pelikula nang makitang inalok ng may-ari ng gusali ang ari-arian sa isa pang posibleng umuupa. Sa halip na balaan ang babae tungkol sa hindi mabilang na mga trahedyang may kaugnayan sa gusali, hinayaan niya itong popahan ito nang walang anumang kaalaman sa mga kakilakilabot na naghihintay sa loob. Malinaw na ipinahihiwatig ng katapusan na malayo pa sa katapusan ang bangungot. Hindi sina Sofia, Liana, Hazel, at Nadine ang mga huling biktima, at tila determinado ang may-ari ng gusali na panatilihing buhay ang siklo ng terorismo habang patuloy na dumarating ang mga walang kamalay-malay na biktima. At dahil dyan, nagtatapos ang kwento.